Hi guys! How are you? Hello everyone! Welcome back to our vlog guys. Ngayon nandito tayo sa bahay na guys. Kagagaling lang natin sa pyramid. Pumunta tayo ng pyramid. Kaya ayan, dito na tayo sa bahay. Telling story muna tayo guys. Pero bago ang lahat, kamusta muna kayong lahat dyan guys, at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan lahat-lahat, at mag-ingat po tayo lagi. Ayan, pasensya na at yung hindi mo na makakapagsalita ng ano, kasi talaga nakikita yung ipin ko na kulang, kaya ayan guys, pasensya na kayo. Mag-ano lang tayo guys, share ko lang yung experience natin na sa pagpunta doon sa pyramid dito sa Egypt. Kaya ayan, ang saya. Worth it din kahit mainit. Kaya ayun guys, pumunta kami doon. Ang daming tao din, daming pumupunta, mga ibang lahi din ang pumupunta doon kahit na mainit. Pero okay naman, hindi kagaya na sobrang init talaga, hindi. Okay lang. Kaso lang kasi syempre nasa lalim tayo ng araw, kaya talagang mainit talaga yon. Kaya ayan guys, pumunta kami doon. Ang saya din, si Malik, masaya din. Kaya worth it yung pagpunta natin doon. Bali, 3 lang kami. Wala namang, yung kapatid ni Abu Malik is, ewan ko, may trabaho ata. Kaya 3 lang kami nila Malik. Maganda din doon. Pag pumunta pala doon, yung may gate siya is, pag foreigner ka is $400, pero pag nationality ka dito, 60 lang, 60 Egypt pound. So ako, kasi asawa ko ng taga dito, kaya 60 lang yung sa akin, pero pag ano talaga $400 guys, malaki din yung $400, kaya ayun. Kaya ayun, based sa experience ko, sa nakita ko kahapon, grabe ang lalaki ng mga limestone guys. Hindi ako makakapaniwala na ano nila yon, na lagay. Kasi ang lalaki ng mga limestone, tsaka manual daw nila ginawa yon ng mga paraon dati. Tsaka ano din, bali na shape na rin nila, pinuputol-putol din nila siguro, pero grabe. Tsaka hindi lang isang layer, siguro ilang layer din yun, kasi yung iba kasi sa labas na silaglagan na ang lalaki, kaya ayun, binabawalan din nila na lumapit dun sa gilid ng pyramid, kasi nga na silaglagan. Kaya yun, tatlong malalaki doon na pyramid na nandun guys. Tsaka mayroong mga maliliit-liit, mga ano din daw yun, libingan. Tsaka nga pala guys, nung hindi pa ako nakapunta dyan sa pyramid na yan, akala ko bahayan ng mga paraon. Hindi pala, libingan pala yun ng mga king dati. Kaya ayun, kahapon doon ko nalaman na libingan pala yun. Bali, 3 yung malalaking pyramid doon. Yun yung tawag nila si Minkawar. Tapos Kafra, tsaka si Kofo. King Kofo, King Kafra, Minkawar. Ano ata daw yan eh? Son, tapos grandson. Ganun. 3 sila. Kaya yun, yung ano guys, yung unang pinunta natin dun kahapon is yung pangatlong pyramid. So siguro yun yung pang last na ginawa nila. Mayroon siyang 65 meters high ang taas. Yan ang ano niya guys. Tapos yung si Kafra, yan yung pangalawa, nasa 45 meters lang. 45 meters ang taas. Tsaka yung si Kofo, yun yung pinakamalaki guys, yung pinakamataas na pyramid na nandun. Yun yung unang ginawa ng mga paraon dati. Nasa 2 million limestone block guys, yung nakalagay doon sa unang pyramid na ginawa nila. Tapos nasa 146.5 meters ang taas daw.
Ayan, pasensya na guys. Nakikita pala yung ipin ko na walang ipin sa baba. Kaya pasensya na kayo. Bahala kayo dyan. At least nakapag-share ako sa inyo. At makikita nyo yan guys sa i-upload ko na videos. May mga videos na ako na i-upload doon. Kaya ayun, makikita nyo doon yung mga pyramid na yun. 3 pyramid yun yung yung mga malalaki. Kasi may mga maliliit-liit eh. Kaya ayan. Ang saya din. Tapos si Malik kahapon, tanungin mo siya na kung happy ba siya. Happy naman daw siya kasi nakasakay siya ng horse. Mayroong tawag nito. Mayroong mga camel. Pwede kang sumakay ng camel. Pero kasi nga, siya na guys at may lumilipad-lipad. May tawag nito, langaw. May pumasok kasi binuksan ko yung bintana doon. Kabayo pala yung sinakyan namin kahapon kasi nga 3 kami kalisa. Hindi naman kami pwede na mag-isa-isa sa camel kaya yung ginawa namin is kalisa. Yun yung kabayo. Kaya ayun, masaya si Mali kasi nakasakay daw siya ng kabayo. Tapos mayroon din palang guys, mayroon din palang kwento yung, 'di ba? Nakikita niyo sa mayroong kabayo. Sorry. Lion. Kasi tinanong ko yun sila kung bakit ayan. Lion pala yan, guys. Ulo ng tao, tapos ayun, yung katawan is lion. Ano pala yan siya, guys? Bineld pala yun ng paraon kasi nga yun daw yung gwardiya noon sa unang nilagay sa libingan ng king kasi syempre dami daw yung gold na nilagay doon. Kaya ayun, nilagyan ng lion para yun daw yung tagabantay. Kasi ang layo pala ng bahay nila dati, nasa south of Egypt, tapos sa iba-ibang lugar. Tapos yung libingan dito, sobrang layo daw yan, sabi ni Ahmad. Kung sakay ka ng airplane, mga 2 hours, 2 to 3 hours siguro. Tsaka yung mga binil nila na limestone doon, guys, galing malayo din daw yan, galing Aswan, Luxor, yun daw ang sabi nila. Pero walang may nakakaalam paano nila ginawa yung pyramid na yan. Wala, kahit na, ewan ko kasi tinatanong ko si Ahmad, wala, sabi niya, wala daw nakakaalam kung paano ginawa. Sabi ko kahit na yung mga story ng old people dati, wala daw, sabi niya, wala. Grabe ang lalaki ng mga limestone, guys, naka blocks na siya, naka rectangle, square. Kaya yun yung makikita mo doon sa pyramid. Grabe. Bali, manual, yung walang machine na ginagamit noon. Talaga, kamay nila. Grabe ang bibigat noon. Ewan ko paano nila kaya nagawa yun. Ang tataas, tingnan mo yung sa unang ginawa nila, yung sa Pyramid Khufu, may height siya na 146.5 meters. So, paano nila ginawa yun? Grabe, no? Makaisip ka talaga paano nila ginawa. By the way, okay na. Yung pala, yung story nito. Ayan. Yung lion. Ayan yung tagabantay ng libingan dati ni King Khufu. Ignan nyo na lang yung ipin ko, guys. Wala. Ano pa ba? Pagkatapos namin doon, guys, sa pyramid, bali, inikot din kami ng kalisa, guys. Inikot kami, kinunan kami ng mga picture. Ang dami namin picture. Kaya, i-share ko din sa inyo yung mga picture na nakunan sa amin ng guide namin. Ayun, after nung natapos namin doon sa pyramid, dinala kami niya sa mga perfumes ng mga paraon, mga king dati, tsaka yung mga ganito. May tawag dito may tawag dito sa papel si Ahmad, pero ewan pa nung tawag nun. Hindi siya ordinary na papel na kagaya sa atin na puti. Yung, alam mo yung parang kawayan. Ito, parang kawayan siya. Ang ganda siya, guys. Ayan siya. Yan, may sinulat sila. Anong tawag nila dati nito sa letters nila? Hemography ba yun?
Ayan. Ito, nilagay niya dyan is yung pangalan ko, yung si Roda. Roda yan dyan. Tapos dito, Malik. Ayan. Sobrang mahal din to. Ganito lang, 500. Pero pag sa tourist, okay, mga turista, mura na yan, turista. Ang ganda siya, ang papel niya hindi siya ordinary na papel. Parang kawayan siya. Ewan ko anong klaseng ano. Parang kawayan siya. Ang ganda. Tapos, ang nabili namin doon is perfume. Perfume to guys. Perfume ng Paraon dati. Ng King ng Paraon. Ito daw. Yan siya. Hindi siya spray. Hindi siya ano bali. Ganyan lang naman. Ang bango siya nito. Yan. Bali, binayad ni Abu Malik nito, it's 2,000 pound lahat. 2,000 pound. Tsaka yung kalisa na sinakyan namin guys, nasa 3,000 pound. Lahat na yon inikot kami. Nasa 20 KD. Tatlo naman kami nila Malik. Ayun, kasama na siguro yung kasi may nag-assist din sa amin pagdating doon may nag-assist na ang lalaki, tapos siya yung naghanap ng kalisa, ganito, gano'n, nakipag-usap. Tapos nung bumaba kami, nung natapos na kami mag-ikot, hinatid kami doon sa sakyanan ng mga taxi pa, kasi hindi na kami bumalik doon hindi na kami bumalik doon sa main na dinaanan namin, hindi na. Bali nagbigay siguro lang, parang tip na yon, nagbigay si ama doon sa ng kabayo. Kaya ayun, tapos after nun wala na, umuwi na kami, kumuha na kami ng taxi, hindi na kami bumalik doon. Kaya ang ganda din ng experience namin doon sa Pyramid guys, kahit na mainit, worth it naman. Kaya sana makabalik tayo doon ulit pag yung winter, kasi maganda yung winter doon. Bali, pwede ka maglakad. Iba kasi yung yung maglakad ka lang, talagang grabe yung experience mo pag inikot mo na lahat. Tapos ano pa ba doon? Yun lang. Basta si Malik, masaya siya dahil nakasakay siya ng kabayo, ganon. Tapos okay naman, si Abu Malik, masaya din kasi tagal din daw siya hindi nakabalik doon, nakapunta. Kaya, ayan, ako din naman, happy. Kaya, worth it naman yung gasto namin. Once in a lifetime lang yan guys, kaya, pagbigyan natin. Kaya sa susunod daw na may pupuntahan kami, parang museum hindi ko alam kung saan yun banda, basta merong, kaya abangan nyo na lang din yun guys sa second destination natin. At dahil wala na tayong time dito, bali mga ilang days na lang, 1 week siguro, 1 week o balik na kami sa reality. Kaya ayun, sana makapunta pa tayo kasi hindi pa tapos hindi pa tapos tong ipin ko. Dito mayroon na siyang ipin pero temporary pa lang, sana bukas maayos na namin. Tapos ito pa ongoing, kaya sana matapos na para pwede na tayong makakagala. Kaya ayun guys, yun yung experience ko doon sa pagpunta namin kahapon doon sa pyramid. Kaya ayan, thank you so much. Hanggang dito na lang yung vlog natin. See you in the next video. Thank you guys. Bye.